Hang tanong. Kailan namatay, nalibing at nabuhay si Hesukristo? Biyernes ba ayon sa tradisyonal nating paniniwala o Huwebes naman kaya o Miyerkules? Pero dahil may nasusulat raw sa aklat ni Mateo na ang sabi, sapagkat kung paanong si Honas ay napasat siya ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Dapat daw ay 72 oras, dahil ang sabi sa talatang ito ay 3 araw at 3 gabi. Basahin din natin ang sinasabing sa ikatlong araw ay mabubuhay si Jesus, at siya'y papatayin nila, at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon, at sila'y lubhang nangamanglaw. Ang salitang sa ikatlong araw. Sa ibang pagkakataon, hindi lahat ng sa ikatlong araw ay equivalent sa 72 oras. Parang ganito. Pinanganak ako ng Abril 6 ng alas 11:30 ng gabi. Ibig bang sabihin ay maghihintay pa ako ng gabi para magdiwang ng birthday? Hindi, di ba? Maski portion lang ng minuto na yon ay pasok na sa araw na yon. Kaya, tama ang tradisyon na namatay, nalibing si Jesus ng Biyernes at nabuhay si Jesus ng Linggo. Bilangin natin ang araw na nagdaan. Ang unang araw ay Biyernes, ang ikalawang araw ay Sabado, at ikatlong araw ay Linggo, at nabuhay si Jesus. Pag-aralan naman natin ang nagsasabing namatay si Jesus ng Miyerkules. Kaya daw Miyerkules dahil ang sabi ay 3 araw at 3 gabi o 72 oras. Kaya namatay raw ng Miyerkules at nabuhay ng Sabado. Sablay ang doktrinang ito. Malinaw na si Jesus ay nabuhay ng araw ng Linggo. May naganap kasi ng paglindol sa araw ng Linggo na nagbukas ng libingan ni Jesus. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Kaya sablay ang nagsasabi na namatay si Jesus ng Miyerkules at nabuhay daw ng Sabado. Ganun rin ang nagsasabi na Huwebes daw namatay si Jesus. Kung Huwebes at kailangan ng 72 oras. Dapat ang pagkabuhay ni Jesus ay Linggo ng hapon. Kaso, nabuhay si Jesus ng Linggo bago magbubukang liwayway. Kaya lalong dakilang sablay ang nagsasabi na Huwebes namatay si Jesus. Bakit ko naman nasabing tama ang Biyernes ng Iglesia Katolika Romano? Ang masasabi ko ay, ang pumatay kay Jesus ay ang mga Romano. At sila rin ang nagbantay sa libingan at sila rin ang unang nakasaksi sa pagkabuhay ni Jesus. Papaano naman ang sinasabi ni Jesus na 3 araw at 3 gabi ang sabi ng Biblia? At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Ang liwanag tinatawag na araw, at ang kadiliman ay gabi. Sa pagkakalibing ni Jesus, ay may naganap na 3 pagitan ng liwanag at kadiliman. Analyze natin. Ang unang araw at unang gabi ay naganap ang takip silim sa pagitan ng Biyernes at Sabado. Ang ikalawang araw at ikalawang gabi ay naganap ng Sabado ang bukang liwayway. At ang ikatlong araw at ikatlong gabi ay naganap sa takip silim sa pagitan ng Sabado at Linggo. At ng Linggo na madilim pa ay lumindol at iginulong ang bato ng libingan at nabuhay si Jesus ng madilim pa. Bago pa magbukang liwayway, ay nabuhay na si Jesus. Kaya, may 3 araw at 3 gabi ang dumaan at nabuhay si Jesus. Kaya tama ang Biyernes na namatay at nailibing si Jesus at nabuhay ng Linggo habang madilim pa. Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Ang sabi sa aklat ni Juan, madilim pa ay bukas na ang libingan ni Jesus. Kaya sablay ang nagtuturo na namatay si Jesus ng Miyerkules o Huwebes. Kaya tama na namatay si Jesus ng Biyernes at nabuhay Linggo habang madilim pa kung naguguluhan kayo. Ang orasan sa Israel ay nag-uumpisa ng alas 6 ng gabi. Hindi tulad ng orasan natin
na nag-uumpisa sa hating gabi ng alas 12? Comment lang at ating sasagutin yan. Maraming salamat sa oras ninyo sa panonood.